Siguro kinikilig ka kapag napapalapit sa yung boss mo na yon, no? Panunokso pa ni Lena. Kumunot ang noo ni Melody. Ha? Anong kinikilig? Sira ka. Hindi, no? Ang landi ko naman kung kikiligin kagad ako sa iba, kababreak lang namin ng ex ko. Hindi naman ako ganun kabilis makalimot. Sumimangot si Lena. Ewan ko sa'yo, dapat kalimutan mo na kagad ang manlulokong yun. Wala namang kwenta yun eh. Ikaw lang yatang nagmahal sa lalaking yun. Parang hindi ka naman talaga niya minahal. Parang kaya ka lang niya ginawang girlfriend niya para may mahihingan siya ng pera. Ibang klase rin ang kapal ng mukha ng lalaking yun. Ang sarap basagin ng pagmumuka. Gigil na sambit ni Lena. Bumuntong hininga na lang si Melody. Hindi niya maiwasang masaktan kapag naaalala niya ang panluloko sa kanya ng ex niya. Ilang beses na rin siyang niloko nito pero nagkunwari lang siyang walang alam. Hanggang sa napuno na lang siya at pumayag ng makipaghiwalay sa lalaki. Basta, huwag ka nang makikipagbalikan pa sa lalaking yon kung sakaling balikan ka niya. Uulitin niya lang ang gagawin niya sa'yo. Dapat sa mga lalaking yan ay pinuputulan ng alaga at saka ipakain sa kanila. Mga babaero, akala mo naman napakagwapo. Dagdag pang sabi ni Lena. Mahinang tumawa si Melody. Oo, hindi na talaga ako makikipagbalikan pa sa lalaking yon. Napagod na rin kasi akong patawarin siya eh. Oo, mahal ko siya. Pero tama na. Tama ng sakit na dinulot niya sa akin. Masyado na akong naubos. Umirap si Lena. Ayusin mo lang talaga. Panindigan mo yung sinasabi mo. Baka mamaya, kay na naman. Sinasabi ko sa'yo, itatakwil talaga kita bilang kaibigan ko. Hindi nakarupukan ng tawag sa'yo kung sakaling balikan mo pa ang siraulong yun. Ngumisi si Melody. Anong tawag mo sa akin kung hindi na yun karupukan? Pinandilatan siya ng mata ni Lena. Katangahan na yun. As in, tangang-tanga ka na nun. Tinawanan lang ni Melody ang kaibigan. Kahit papaano, ay nawawala ang lungkot niya dahil dinadalaw siya ni Lena. Good morning, Melody. Bati ni Kyler sa dalaga pagkapasok nito. Good morning din po, sir. Ganting bati naman ni Melody. Alam kong may pinagdadaanan ka, pero kailangan mong piliting umiti o iwan ang pain na nararamdaman mo sa bahay. Nasa trabaho ka na, Melody. Kapag ganyan ang itsura mo, baka makahawa ka pa ng iba. Malas pa naman yan sa negosyo. Seryosong sabi ni Kyler. Napayuko naman si Melody. Pasensya na po, sir. Promise po, ngingiti na po ako at hindi nasisimangot. Bumuntong hininga si Kyler. Okay, sige. By the way, maganda ang mga feedback ng mga customer natin sa mga recipe mo. Gustong gusto nila. At kabubukas pa lang natin, marami na kagad ang kumakain dito. Ngumiti si Melody. Maraming salamat po, sir. Naniniwala po ako na magbubumpo tong restaurant nyo. Tipid na ngumiti si Kyler. Maraming salamat, Melody. Walang anuman po, sir. Sige po, punta na po ako sa kusina. Wika ni Melody, sabay lakad ng mabilis patungo sa kusina. Sinundan na lang ng tingin ni Kyler ang dalaga. Ewan niya ba pero hindi siya nasisihang makitang malungkot ang kaniyang chef Melody. Pagsapit ng tanghali, napaupo na lang sa isang tabi si Melody. Bumuntong hininga siya at saka bahagyang inayos ang kaniyang buhok. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at ginamit yon bilang salamin. Pinilit niyang ngumiti habang nananalamin sa kaniyang cellphone. Melody, kumain ka na muna. Sabi ni Kyler nang makita siya. Sige po, sir. Salamat po. Tipid na sabi ni Melody at saka tumayo na. Kinuha ni Melody ang baon niyang pagkain. Nakatitig lang sa kanya si Kyler habang kumakain. Hindi kasi mapigil ni Kyler na hindi mapatitig sa magandang mukha ng dalaga. At nang mapagtanto niyang nakatitig na siya ng ilang minuto kay Melody, kaagad siyang lumabas ng kitchen. Ano ba, Kyler? Bakit napapatitig ka sa chef mo? Bulong na sabi ni Kyler sa kaniyang sarili, sabay hawak sa kaniyang sintido. Sa unang linggo ni Melody sa restaurant ni Kyler, naging maayos naman ang lahat. Laking tuwa niya nang patirahin siya sa isang magandang apartment na pagmamay-ari nito. Hindi niya inasahang ganun kabait si Kyler sa kanya. Gwapo na nga,
may malasakit pa sa empleyado. Kamusta naman ang lagay mo doon sa apartment? Komportable ka naman ba? Tanong sa kanya ni Kyler nang pumasok siya. Yes po sir, maayos naman po. Maganda nga po ang apartment na yon, parang condo style na sa ganda. Mabuti naman at nagustuhan mo, pero bakit parang stress ka? Medyo malaki ang eye bags mo. Natutulog ka ba ng maayos? Napakamot naman ang ulo si Melody. Medyo lang po sir, hanggang ngayon kasi, naisip ko pa rin yung ex-boyfriend ko. Siyempre, namimiss ko po siya. Minahal ko po kasi talaga siya eh. Bumuntong hininga si Kyler. Naalala niya ang kaniyang sarili noong naloko rin. Alam na alam niya ang pakiramdam ngayon ni Melody dahil dumanas din siya sa ganoong sitwasyon. Naintindihan kita. Ganyan na ganyan din ako. Halos hindi ako makatulog ng ayos. Pati sa pagkain, wala akong gana. Iniisip ko kung ano bang naging pagkukulang ko para lokohin niya ako. Malungkot na sad ni Kyler sabay kamot sa ulo. Ewan ko ba kung bakit pinipili nilang magloko kaysa tapusin ng maayos? Para sa akin kasi, kung hindi na talaga ako ang mahal niya, ayos lang. Tatanggapin ko kahit masakit. Nahanda akong tapusin ang kung ano man ang meron kami. Ayoko namang pilitin pa siya na mahalin niya ako kung hindi na talaga ako ang sigaw ng puso niya. Kaya talagang naiinis ako sa manluloko eh. Dapat talaga tapusin na lang nilang relasyong meron sila kesa niloloko nila ang isang tao. Mas lalo lang nilang pinapalala ang sitwasyon. Tapos sila patong matapang. Mahinang natawa si Kyler. Totoo yan. Kung sino pang manloloko, siya pa ang matapang. Siya pa ang galit. Kesyo ikaw daw ang nagkulang kaya naghanap ng iba. Mga gunggong. Natawa na rin si Melody. Totoo po. Kahit nga pangit eh, manloloko na. At saka kahit guwapo ka man o maganda ka man, o kahit nasa yun ang lahat, naloloko pa rin. Di ba nga po yung mga sikat na magaganda o guwapo eh, naloloko pa rin? Isipin mo, paano na lang kaya tayong hindi sikat, di ba? Tumango-tango na lang si Kyler bilang pagsang-ayon kay Melody. At pagkatapos ay nagbukas na sila. Natutuwa si Kyler kay Melody dahil talagang seryoso ito sa kanyang trabaho. Ginawa na niyang head chef si Melody dahil marami naman itong experience bilang chef sa mga kilalang restaurant. At isa pa, talagang masarap ang recipe ni Melody at yun ang madalas na ino-order ng mga customer niya. Melody, mukhang maraming nagkakagusto sa recipe 1 mo. Yung beef mushroom mo. Sabi ni Kyler nang makalapit siya kay Melody. Ngumiti si Melody. Pansin ko nga po, kaya nga kukonti na lang stock nating beef dito sa freezer. Kailan po pala tayo bibili, sir? Bala ko sanang bumili mamaya ng mga karne. Doon sa kilalang bilihan ng mga bagong katay talaga. Kung hindi ka busy, pwede kang sumama sa akin para makita mo rin. Pero kung may gagawin ka pang iba, kahit ako na lang o magpapasama na lang ako. Ngumiti si Melody. Ayos lang po, sir. Sige, sasamahan ko po kayo mamaya. Sumilay ang malawak na ngiti sa labi ni Kyler. Sige, thank you. Napangiti na lang si Melody at inabala ang kanyang sarili sa kusina. Sa kabilang banda naman, magaan ang loob ni Kyler kay Melody. Ganitong-ganito ang pakiramdam niya doon sa ex niya nang unang beses niya itong makita. At sa tingin ni Kyler, mayroon siyang interes sa dalaga. Pero may parte sa kanya na natatakot muling sumugal sa pag-ibig. Pagsapit ng gabi, nagpahinga muna saglit si Melody sa kanyang apartment. Doon na siya sinundo ni Kyler para magtungo sa bilihan ng karne. Ayos ka lang ba? Baka hindi na kaya pa ng katawan mo. Marami ka rin kasing niluto kanina. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako masasamahan. Sa susunod na lang. Wika ni Kyler nang makita niyang tila inaantok si Melody. Ayos lang po ako, sir. Sadyang nakaramdam lang ako ng antok kanina nung wala ka pa. Pero ngayon nandito ka na, nawala na po ang antok ko. Tara na po, sir, para makauwi rin tayo kaagad. Tumango na lang si Kyler at saka pinagbukas ng pinto ng kanyang sasakyan si Melody. At pagkatapos ay pinaandar na kagad niya ang sasakyan. Maraming mga tao sa pinuntahan nila at halos lahat ng mga ito ay mga taong may negosyong kainan. Maramihan ng mga ito kung bumili ng karne. Wow! Talagang bagong katay na mga baboy at bakang nandito.
At puro mga taong may negosyo ang nagpupunta dito. Tingnan mo yun, sir, oh. Ang daming karneng binili. Ilang kilo kaya yan? Turo ni Melody sa isang babaeng maraming karne na pinagbibili. Dito kasi talaga nagpupunta yung mga taong may negosyo tungkol sa pagkain. Kagaya ng mga nagtitinda ng pares, karinderya, at may mga restaurant. Mura kasi ang karne dito at siguradong bagong katay. Kita mo naman, may kinakatay pang baboy. Turo naman ni Kyler sa lalaking abala sa pagkatay ng malaking baboy. Matapos nilang makapamili ng karne, nagtungo sila sa restaurant ni Kyler. Ang pangalan ng restaurant ni Kyler ay Sweet Savory Food. Nagtulungan sila sa paglilinis ng mga karne at paglalagay ng maayos sa freezer. Maupo ka lang dyan. Hintayin mo ako dahil ipagluluto kita. Dito na tayo maghapunan. Wika ni Kyler sabay kindat. Natawa na lang si Melody at saka pinagmasdan ang malapad na likod ni Kyler. Tindig pa lang nito, ibang klase na talagang kapansin-pansin ang maganda nitong pangangatawan. Hindi gaanong kaliwanag sa loob ng restaurant. Halos dim light nga lang ang ilaw kaya pakiramdam ni Melody nasa isang romantic date siya. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Kyler nang lingunin niya ang dalaga. Nagulat naman si Melody kaya agad niyang itinikom ang kaniyang bibig. Wala po sir, may naisip lang ako. Nauutal niyang sambit sabay iwas ng tingin. Nagpatuloy si Kyler sa kaniyang ginagawa. Ewan niya ba pero pakiramdam niya, tumutusok sa kanyang likuran ang titig sa kanya ni Melody. Nang matapos siyang magluto, inilapag niya sa harapan ni Melody ang niluto niyang pagkain. Hindi naman maiwasang matakam ni Melody. Nagsindi siya ng scented candle bilang liwanag sa kanilang table at centerpiece na rin sa kanilang table. Mahinang tumawa si Melody. Kumunot naman ang noo ni Kyler. Bakit ka natatawa? Wala naman. Naisip ko lang na ang romantic naman ang setup nating to. Pakiramdam ko, nasa isang romantic dinner date ako. Ang saya rin pala no. Bigla ko tuloy naalala ang ex ko. Dinala niya ako dati sa halos ganitong setup ng dinner date. Kaso isang beses lang. Pero ang balita ko, yung babae niya ay mas maraming beses. Napakurap si Kyler dahil ramdam niya ang sakit sa mga salitang sinabi ni Melody. Tipid na mangumiti si Melody. I'm sorry kung bigla kong naipaalala sa yung ex mo. Wala ka pong dapat ikahingi ng sorry sir. Ayos lang po. Salamat po pala sa masarap na food ngayong gabi. Wika ni Melody at saka nagsimula ng kumain. Tumango na lang si Kyler at nagsimula na rin kumain. At habang kumakain sila, biglang nagsalita si Melody. Nga pala sir, bakit ang bait niyo po sa akin? Anong meron? Tumikhim si Kyler. Wala lang. Siguro dahil parehas tayong sawi sa pag-ibig. Kumbaga, parehas tayong niloko. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo nun. Mahinang tumawa si Melody. Ah, okay. Akala ko pa naman dahil sa maganda ko. Natawang bigla si Kyler. Loko, pero maganda ka naman talaga. Sa totoo nga lang, ilang segundo rin akong natulala nang makita kita. Para kang Diyosa sa ganda. Sumilay ang ngiti sa labi ni Melody pero kagading nawala. Kumunot naman ang noo ni Kyler habang hinihintay ang sasabihin ni Melody. Maganda pala talaga ako. Akala ko ako lang nagagandahan sa sarili ko. Pero bakit kaya nagawa niya pa rin akong lokohin? Lahat naman ang hinahanap niya sa isang babae. Meron ako. Masipag, maalaga, mapagmahal, hindi maluho, walang bisyo at faithful pa. Sabi ni Melody at saka nagsimula ng umiyak. Nataranta bigla si Kyler. Napatayo siya at saka lumapit kay Melody. Marahan niyang tinapik sa balikat ang dalaga. Melody, huwag ka nang umiyak. Hayaan mo nang sira ulong yon. Hindi naman ikaw ang nawalan eh. Siya ang nawalan. Kaya dapat hindi mo sinasayang ang mga luha mo sa lalaking yon. Pinahid ni Melody ang kanyang mga luha at saka bumuntong hininga. Nakakainis lang kasi eh. Minahal ko talaga siya eh. Kaya hindi ko mapigilang masaktan. Pasensya ka na sir kung nagdadrama ako ngayon sa harapan ng pagkain natin. Hindi ko lang kasi talaga mapigilang hindi maalala ang lahat. Ang mga
Masasayang araw na magkasama kaming dalawa. Bumuntong hininga si Kyler at saka naupo sa harap ni Melody. Nakaramdam siya ng awa kay Melody. At sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kirot dahil sa pag-iyak ng dalaga, na para bang nasasaktan siya sa kung anong nararanasang sakit ni Melody ngayon. Hayaan mo sir, last na iyak ko na po ito. Hindi ko na iiyakan pa ang lalaking yon. Wala na akong pakialam sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Sinayang niyang pagmamahal ko. Matigas na wika ni Melody at saka nagpatuloy na sa pagkain. Matapos nilang kumain, inihatid na ni Kyler si Melody sa kanyang apartment. Nagpapasalamat naman sa kanyang dalaga. Hinintay niya munang makapasok sa loob ng apartment si Melody bago siya tuluyang umalis. Hoy, mukhang pinopormahan mo ang chef mo ah. Sabi ni Cyrus nang makita siya nito. Natawa si Kyler. Manahimik ka nga, hindi ko siya pinopormahan. Naawa lang ako sa kanya dahil parehas kami ng sitwasyon. Parehas kaming niloko. Iyak nga siya ng iyak kanina eh. Gusto kong damayan kaso hinayaan ko na lang. Tumawa si Cyrus. Nakikita ko na kayong dalawang nakatadhana sa isa't isa kasi parehas kayong sawi sa pag-ibig eh. Ang mga taong sawi sa pag-ibig, kalimitang nakakatuluyan ng kagaya nilang sawi rin. Tapos parehas nilang gagamutin ang mga puso nilang sugatan. Natatawang napailing si Kyler. Ewan ko sa'yo, paano mo ba nalaman ang tungkol kay Melody? Malamang, dadalawin sana kita dito dahil tiningnan ko yung lupain ko dito. Kung kamusta na ba yung mga prutas at gulay ko dito na iaangkat sa ibang bansa. Tapos wala ka naman pala dito, kaya pinuntahan kita sa restaurant mo. At yun na nga, nakita kong malapit kayo ng Melody. Nalaman kong pangalan niya sa isang crew mo. Saglit pang nakipagkwentuhan si Cyrus kay Kyler bago ito tuluyang umalis. Namiss din niya ang pasaway niyang pinsan na si Cyrus. Hindi na kasi sila nagkikita-kitang tatlo nila Lake dahil parehas ng may pamilya, sina Lake at Cyrus, at si Kyler na lang ang wala. Sumunod pang mga araw, naisipan ni Melody na magpunta ng mall para makapaglibang dahil day off naman niya. At sa kanyang paglalakad sa loob ng mall, hindi niya inaasahang makikita niya ang ex-boyfriend niya. Oh, Melody, kamusta ka naman ha? Nakangising sambit ni George. Tumikhim si Melody. Ayos lang. Masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Masaya palang maging single. Walang sakit sa ulo. Wala akong iniisip. Mahinang tumawa si George. Talaga lang ha? Hindi ako sigurado dyan. Dahil alam kong mahal na mahal mo ko. At sa tingin ko, gabi-gabi kang umiiyak. Ikaw naman kasi, masyado kang mabait. Walang thrill sa'yo. Pero siguro, ganun ka talaga at hindi na mababago yun. Good luck na lang pala sa bago mong trabaho. Balita ko, close kayo ng boss mo. Yung boss mo na isang Montemayor. Galingan mo sa paglandi ha. Para naman maakit mo siya at yumaman ka kaagad. Hindi nagustuhan ni Melody ang sinabing yun ni George. Kaya naman malakas niya itong sinampal. Nagulat naman si George. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan sa akin? Huwag mo akong baliktarin, George. Nalaman ko na mayaman palang pamilya ng babaeng pinalit mo sa akin at lahat ng gusto mo ay nabibigay niya, kaya mo ako niloko. Nangingilid ang luha ni Melody habang sinasabi yon. Ngumisi si George. Oo, tama ka. Mayaman nga siya at ang sarap ng buhay ko sa kanya. Hindi kagaya ng buhay ko sa'yo. Hindi mo man lang maibigay ang luho ko. Melody. Kaagad na napalingon si Melody dahil sa isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Namilog ang mga mata niya nang makita si Kyler na nakapamulsang naglalakad palapit sa kanya. Hinapit siya nito sa bewang. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Sabi ni Kyler habang nakatingin kay Melody. Napalunok ng laway si Melody. Ayos lang po ako. May impacto lang na nandito ang sumira sa araw ko na walang ibang magandang sinabi sa akin. Sabi ni Melody sabay tingin kay George. Bumaling sa kanya si Kyler. Ikaw ba ang ex-boyfriend ni Melody? Alanganing tumango si George. Oo, ako nga. Bakit? Ngumisi si Kyler.
Gusto ko lang sabihin sa'yo na isa kang tarantado dahil sinayang mo ang kagaya niya na walang ibang ginawa kundi ang mahalin ng isang katulad mo na patapon ng buhay. At gusto ko ring sabihin sa'yo na alam na ng girlfriend mo ngayon ang ginagawa mong panloloko sa kanya. Hindi mo pa pala pinaalam sa girlfriend mo ngayon na may nobya ka pa bago naging kayo. Ang kapal din ng mukha mo. Talagang ginawa mong lahat para matikman ang pera niya. Pero tingnan ko lang ngayon kung may girlfriend ka pa. Napaawang ang bibig ni George sa sinabing yun ni Kyler. Hindi pa rin binibitawan ni Kyler ang bewang ni Melody. Marahan niyang hinilang dalaga paalis sa harapan ni George. Nagpatianod na lang si Melody at hindi niya mapigilang matuwa dahil sa naging itsura ni George. Ayos ka lang ba, Melody? Malumanay ang boses na sabi ni Kyler sa dalaga. Bumuntong hininga si Melody. Muli na namang bumalik ang kirot sa kanyang dibdib. Tipid siyang ngumiti nang mapatingin siya kay Kyler. Ayos lang po ako, sir. Salamat po pala sa pagsupalpal sa lalaking yun. Pero, paano niyo po pala nalaman na siyang ex-boyfriend ko? At paano niyo nalaman kung sinong bago niya? Nagtatakang tanong ni Melody. Ngumisi si Kyler. Hindi ko alam kung narinig mo na bang tungkol sa mga Montemayor. At dahil isa akong Montemayor, marami akong koneksyon. Sa madaling sabihin, makapangyarihan ang pamilya namin. Bahagyang nagulat si Melody. Hindi naman niya kasi alam ang tungkol sa pamilyang Montemayor dahil wala naman siyang pakialam sa paligid niya. Talagang umiikot lang ang mundo niya sa kanyang ex-boyfriend. Alanganing napangiti si Melody. Pasensya na po, sir. Hindi ko po kilala ang pamilya niyo. Wala po kasi akong pakialam talaga sa ibang tao. Hindi nga ako lumalabas ng bahay para makipagchismisan eh. Talagang abala lang ako sa trabaho ko. Tapos sa lalaking yun pa umikot ang mundo ko. Kainis talaga. Para pala talaga akong baliw sa lalaking yun. Mahinang tumawa si Kyler. Hayaan mo na. At least ngayon, natauhan ka na. Naisip mo na hindi mo na dapat kinababaliwan ng walang kwentang lalaki na yun. Tumikhim na lang si Melody. Bakit nga po pala kayo nandito? May bibilhin kasi akong relo. Nasira na kasing relo ko. Hindi na umaandar. Ayoko namang ipaayos pa. Gusto ko bago na agad. Natawa na lang si Melody. Sana all mayaman. Kung ako yan, susuotin ko pa rin yan kahit hindi na gumagana. Kumbaga, para may design pa rin ako sa pulsuhan ko. Mahinang tumawa si Kyler. Design talaga? Mabilis na tumango si Melody. Oo, design talaga. Kalimitan kasi sa mga mahihirap na kagaya ko. Kumbaga yung mga taong hindi kaagad mabili ang mga ganitong bagay para sa sarili. Kapag nasira ng isang relo namin, susuotin pa rin namin to. At kung magkaroon man kami ng pera, dun lang ipapaayos. Ganun ba? Siya nga pala, samahan na rin kita dito. Para naman hindi ka mukhang malungkot dyan. Ang lungkot kasi talaga ng itsura mo eh. Sabi ni Kyler sabay tawa. Sino ba namang hindi malulungkot? Ikagagaling ko lang sa breakup. Nakataas kilay na sabi ni Melody. Huwag mo na kasing masyadong isipin pa yon. Libangin mo ang sarili mo para hindi mo maisip ang pangyayaring yon, okay? Para hindi ka masaktan ng masaktan. Seryosong sad ni Kyler. Napabuntong hininga si Melody. Talaga naman kasing nililibang niya ang kanyang sarili. Sadyang hindi lang niya maiwasang maalala ang panloloko sa kanya ng kanyang ex-boyfriend. Lumipas pa ang mga araw. Tila may parte sa sarili ni Kyler na gusto niyang mapalapit sa dalaga. Kaya naman palagi niya itong pinupuntahan sa apartment ni Melody. At palagi niya itong kinakausap. Kahit na minsan ay wala ng kabuluhan ang pinag-uusapan nilang dalawa. Salamat po pala, sir. Dahil palagi niyong pinapagaan ang loob ko. Pakiramdam ko nga po, unti-unti nang nawawala ang kirot sa dibdib ko dahil palagi niyo po akong kinakausap. Sabi ni Melody habang umiinom sila ng alak. Walang anuman, mabuti na lang pala, pwede kang uminom ng alak. Akala ko kasi bawal kang uminom. Sabi naman ni Kyler sabay lagok ng alak sa kaniyang baso. Pwede naman po akong uminom pero madali lang akong malasing. Pero matanong ko lang po, sir, bakit po pala kayo nagyayang uminom ngayon? Nabalitaan ko kasi na ikakasal na yung ex ko. Naniloko ako.
Medyo may kaunting kirot pero hindi ko na talaga mahal ang babaeng yun. Kumbaga, nakakagulat lang na ang bilis niyang ikasal sa lalaking ipinagpalit niya sa akin. Tumangutango na lang si Melody. Ramdam niya kasi ang lungkot sa boses ni Kyler. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa paligid nilang dalawa. Hanggang sa mapatingin si Melody kay Kyler na nakapikit na. Medyo nakahiga ang pwesto ng binata sa sofa. Napailing na lang si Melody sabay ngiti. Nakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Iniligpit niya ang ilang bote ng alak sa mesa, pati na rin ang mga basura ng chichiryang kinain nila. Matapos na magligpit, pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Kyler. Ang gwapo mo, sir. Pero nagawa ka pa ring lokohin. Ibang klase ang babaeng minahal mo. Bulong ni Melody habang nakatingin sa binata. Tinitigan niyang maigi ang mukha ni Kyler na para bang pinag-aaralan niya ang bawat parte ng mukha nito. Hanggang sumadako ang paningin niya sa mapupulang labi ni Kyler. Napalunok si Melody habang nakatitig doon at dala na rin ng alak. Hindi na malayo ni Melody na unti-unti na pala niyang inilalapit ang mukha niya sa mukha ni Kyler hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Marahang naimulat ni Kyler ang kaniyang mata. Kaagad na napaatras si Melody sabay takip ng kaniyang bibig. Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya. Nauutal niyang sabi kasabay ng panlalaki ng kaniyang mata. Ngumisi lang si Kyler sa kaniya. Ayos lang. Pero ako, sadya ko ito. Sabi ni Kyler sabay hatak sa kaniya. Siniil ng halik ni Kyler si Melody. Tila nagliyab naman ang katawan ni Melody dahil doon, kaya naman hinayaan na lang niya si Kyler. Tumugon siya sa mainit na halik ni Kyler. Wala na sa tamang wisyo si Melody. Ang importante sa kanya ngayon ay nagugustuhan niyang mainit na halik ni Kyler at wala na siyang balak pa na magpumiglas. Kinabukasan, napasigaw na lang si Melody nang makita niyang hubot-hubad silang parehas ni Kyler. Oh my gosh, sir, may nangyari sa atin. Natusok mo po ako? Nanlalaking matang sabi ni Melody. Mahinang tumawa si Kyler. Yes, at wala naman sigurong masama dun dahil parehas naman tayong single. At isa pa, hindi ka ba natuwa sa ginawa ko kagabi? Ang ingay mo nga eh. Pinamulahan ng muka si Melody. Leche ka, sir. Huwag mo na nga ipaalala pa yun. Mabilis na tumakbo patungong kwarto si Melody nang nakahubad. Natawa na lang si Kyler sa kanya. Pagkalabas ni Melody, nakabihis na siya habang si Kyler ay hindi pa. Sir naman, bakit ba nakabalandra pa yan? Magbihis na kayo! Sigaw ni Melody, sabay pikit. Kaagad siyang tumalikod sa binata. Malakas na tumawa si Kyler. Ganyan talaga yan, tuwing umaga. Palaging, alam mo na, may flag ceremony. Maharot na wika ni Kyler. Tumahimik ka, sir. Magbihis ka na po at umuwi ka na. Kailangan ko pang mag-asikaso dito. Bulyaw ni Melody habang nakatalikod pa rin sa binata. Natawa na lang si Kyler at saka nagbihis na. At nang matapos siyang magbihis, lumapit siya kay Melody at saka binulungan ito sa tenga. Salamat sa gabing pinagsaluhan natin. Alam kong nag-enjoy ka rin. Kaya mamaya ulit ha. Mapang-akit na sabi ni Kyler bago tuluyang umalis. Nangilabot naman si Melody. Nagsitaasan ang kaniyang balahibo sa katawan at kasabay nun ang pag-iinit ng kaniyang katawan. Naalala niya biglang mainit na gabing pinagsaluhan nila ni Kyler at aaminin niya na wala siyang pinagsisisihan sa nangyari sa kanila at nasiyahan pa nga siya. Pagkapasok ni Melody, naiilang siya sa boss niyang si Kyler. Pero ang binata ay hindi, na para bang walang nangyari. Hi Melody, kanina pa kita hinihintay. Ang bang mo ngayon ah, ang sarap mong amoy-amoyin. Maharot na wika ni Kyler sabay tawa. Napaatras naman si Melody sabay irap kay Kyler. Sir naman, bakit bigla kayong naging maharot dyan ha? Parang nilalandi niyo ako eh. Tumawa si Kyler. Paano kung sabihin kong oo? Napangiwi si Melody. Grabe naman kayo, sir. Siguro, babaero kayo no, kaya ka naloko.
Umiling si Kyler. Hindi ako babaero. At isa pa, ewan ko ba pero simula nang may mangyari sa atin, hinahanap-hanap na kita. Nagising nga akong may ngiti sa labi. Ikaw ba'y hindi masayang nagising? Hindi ka ba masaya na nadiligan kita? Malakas na hinampas ni Melody sa braso si Kyler. Leche ka sir, ang manyakis mo na po. Bahala ka nga po dyan. Mag-aasikaso na ako sa kusina. Natatawang sinundan ni Kyler si Melody ng tingin. Ewan niya ba sa kanyang sarili pero mas lalo niyang gusto pang mapalapit sa dalaga. Kinagabihan, abala sa pag-aayos ng mga ingredients sa storage room si Melody nang pumasok sa loob si Kyler. Wala nang ibang tao sa restaurant kundi silang dalawa na lang. Nagulat ang dalaga nang hipa ni Kyler ang kanyang tenga. Sir, ano ba? Nauutal na wika ni Melody sabay harap kay Kyler. At nang humarap siya, kaagad siyang siniil ng halik ni Kyler. Nang hina naman bigla ang katawang lupa ni Melody. May parte sa kanya na gustong itulak ang binata ngunit ang katawan naman niya ay hindi. Kaya hinayaan na lang niya si Kyler sa ginagawa nito sa kanya. At sa storage room, doon nila pinagsaluhan ng mainit na sandali. Lumipas pa ang ilang linggo. Naging palagay na ang loob ni Melody at Kyler sa isa't isa. Napapadalas na rin ang nangyayari sa kanilang dalawa. Pareha silang nasisiyahan sa kanilang ginagawa. Ngunit sa parte ni Melody, tila nahuhulog na siya sa binata. Gaga ka? Seryoso? Talagang nagbabakbakan kayong dalawa ng boss mo? Sabi ni Lena sa kanyang kaibigan. Dinalaw kasi niya ito sa apartment niya. Oo, wala naman sigurong masama dun kasi parehas naman kaming single, di ba? At sa nangyayari sa amin yun, nahuhulog na ako sa kanya. Ni wala na nga akong pakialam kay George. Sagot naman ni Melody. Ngumuso si Lena. Sa bagay, wala namang masama doon. Pero kasi walang kayo eh. Parang magiging F-body lang kayong dalawa. Pero marami namang ganun sa panahon ngayon. At usong-uso nga yun eh. Kalimitan sa mga ganun eh yung ayaw ng commitment. Kumbaga, kailangan lang nilang isa't isa para sa tawag ng laman. Pero may mga ganyan na nagkakatuluyan. Bumuntong hininga si Melody. Sa tingin mo ba, talagang paraos lang ang hanap sa akin ni Kyler na hindi magiging kaming dalawa? Tumaas ang kilay ni Lena. Hindi ko alam eh, kasi ikaw ang makakadama niyan kung iba ang pakikitungo niya sa'yo. Kumbaga, kung ang pagtrato niya sa'yo ay parang isang nobya, yung may pagpapahalaga sa'yo, may posibilidad na maging kayo sa huli. Bumuntong hininga si Melody. Nahiling niya na sana'y magawa siyang magustuhan ni Kyler dahil nagsisimula na kasing umusbong ang pagmamahal niya para sa binata. Samantala, nakangiting pinagmamasdan ni Kyler ang larawan ni Melody na siya mismo ang kumuha. Pasimple niya kasing kinukuhanan ng litrato gamit ang kanyang cellphone si Melody sa kusina, habang ito ay abala sa pagluluto. Hoy, kanina ka pa nakatingin sa picture ng chef mo ah. Mukhang in love ka na yata sa chef mo. Natatawang sambit ni Jo Marie na kaibigan ni Kyler. Napakamot naman ang ulo si Kyler sabay buntong hininga. Hindi ko alam, pero parang tama ka nga. Parang may umuusbong na nga akong nararamdaman para sa kanya. Iba kasi siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Wala siyang arte at ang kulit pa niya. Hindi rin siya maharot. Ako pa nga madalas ang nanghaharot sa kanya. Basta, masaya ako sa kanya. Masaya ako kapag kasama ko siya. Tumawa si Jo Marie. Di in love ka na nga. Paano yan? Wala naman kayo, pero may nagaganap sa inyong dalawa. F-body kayong dalawa. Paano mo sasabihin sa kanyang nararamdaman mo? Tumikim si Kyler. Bahala na. Naghahanap ako ng tamang tiyempo. Baka kasi kapag sinabi ko kaagad, layuan niyo ako eh. Baka mamaya, pumapayag lang siya sa ginagawa namin dahil nag-i-enjoy siya pero wala talaga siyang balak pang magmahal ulit. Tumangutango si Jo Marie. Sa bagay, tama ka. Baka kaya siya pumapayag na may mangyari sa inyo kasi nalilibang siya kasama ka na dahil sa ganap nyo, unti-unti niyang nakakalimutan ng sakit na pinagdaraanan niya ngayon.
Kaya tama lang ang naisip mo. Humanap ka ng tamang tiyempo at gawin mo ang makakaya mo para mahulog siya sa'yo. Agad namang tumango si Kyler. Oo, ganun nga ang gagawin ko at ipinapangako ko na ako ang gagamot sa puso niyang sugatan na hinding-hindi na niya mararanasan pang umiyak at masaktan. Mamahalin ko siya ng totoo. Ipaparamdam ko sa kanyang totoong pagmamahal. Seryosong saad ni Kyler. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Kyler si Melody sa apartment nito. Nagulat naman ang dalaga nang makita niya si Kyler. Sir, bakit po kayo nandito? Nanlalaking matang sabi ni Melody. Sumimangot si Kyler. Ang sabi ko sa'yo, di ba? Huwag mo na akong tatawaging sir. Ay, oo nga pala. Ano na lang, mahal ko? Wika ni Melody, sabay ngisi. Napakamot naman ang ulo si Kyler sabay tawa. Bigla siyang kinilig sa sinabing yun ni Melody at hindi kaagad siya nakapagsalita. Basta nakangiti lang siya habang napapakamot sa ulo. Ang pula ng mukha mo, halatang kinikilig ka sa sinabi ko. Tumatawang sabi ni Melody. Pinisil naman ni Kyler ang pisngi ng dalaga. Pasaway ka. Nagulat kasi ako sa sinabi mo at hindi ko maiwasang kiligin. Nga pala, para sa'yo. Inabot ni Kyler ang isang malaking bouquet na mayroong maraming red roses kay Melody. Napangiti naman ito ng malawak. Ang ganda naman ito. Bakit may paganito ka pa? Alam mo bang paborito kang red roses? Nakangiting sabi ni Melody. Ngumisi si Kyler. May paganyan ako sa'yo. Kasi hinahayaan mo kong diligan ng tuyo mong hardin. Umirap si Melody at saka hinampa sa braso si Kyler. Ano ba? Kahit kailan ka talaga? Puro ka kamanyakan? Ayos lang. Ikaw lang naman ang mamanyakin ko palagi. Nga pala, pwede ba akong matulog dito? Mabilis na umiling si Melody. Hindi pwede. Baka hindi ako makatulog sa'yo. Kumunot ang noo ni Kyler. At bakit hindi ka makakatulog? Malamang, hindi mo ko titigilan. Halatang gigil na gigil ka sa akin eh. Sabi ni Melody sabay tawa. Natawa na rin si Kyler. Alam mo rin gigil ako sa'yo ha? Natawa na lang si Melody at saka nagtungo na sa kusina para magluto ng magiging kanilang ulam. Mabuti na lang pala at hindi siya kumain ng hapunan dahil nandito ngayon si Kyler. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na napigilan pa ni Kyler ang kanyang sarili na mahalin si Melody. Kaya naman, aaminin na niya sa dalaga ang kanyang nararamdaman. Anong meron? Nasaan tayo? Bakit may paganito? At may mga rose petals pa sa baba? Nagtatakang tanong niya kay Kyler. Dinala siya ni Kyler sa isang kilalang hotel. Dito, inihanda ni Kyler ang kanyang sorpresa kay Melody. Basta, buksan mong pinto ng kwarto, sabi ni Kyler sabay ngiti. At kahit nagtataka man, binuksan ni Melody ang pinto. Napangiti na lang siya nang bumungad sa kanya ang kwarto na puno ng heart balloon shape at red balloons. Mayroon ding napakalaking red bouquet ng red roses sa gitna ng kama. At sa wall, mayroong banner nang nakasulat ay, Will you be my girlfriend? Nangingilid ang luha ni Melody na napatingin kay Kyler. Anong ibig sabihin nito? Tumikim si Kyler sabay hawak sa kamay ni Melody. Melody, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na hindi ka mahalin. Talagang nahulog na ako sa'yo ng tuluyan. Huwag mo sanang isipin na katawan mo lang ang habol ko. Mahal na kita, Melody. At ayoko nang ganito na lang tayong dalawa. Na may nagaganap sa atin pero walang tayo. Gusto kong magkaroon ng tayo, Melody. Kaya, will you be my girlfriend? Napaiyak si Melody. Sa totoo lang, mahal na rin niya si Kyler. Pero minsan, naaalala niyang sandali nila ng kanyang ex-boyfriend. Mayroon pa ring puwang sa puso niya si George, kahit na kakaunti na lang ito. Melody, bakit hindi ka nagsasalita? May problema ba? Baka sa pananalita ni Kyler ang pag-aalala. Kyler, sa totoo lang,
may nararamdaman na rin ako para sa'yo. Pero kasi, may times na naiisip ko si George, ang bawat sandali naming dalawa. Nagpapasalamat ako dahil nandyan ka sa tabi ko ng mga panahong malungkot ako at talagang napapasaya mo ko. Pero kasi, ayoko pang madaliin ng lahat. Kumbaga, gusto ko kapag naging tayo na, gusto ko ikaw na talaga ang mahal ko. Nawala na talaga akong pakialam kay George. Kaya sana, maintindihan mo ako, Kyler. Malungkot na bumuntong hininga si Kyler at saka pilit na ngumiti. Huwag kang mag-alala. Naintindihan naman kita. Tama lang na sinabi mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Para alam ko. Pero huwag kang mag-alala. Handa naman akong maghintay sa'yo hanggang sa maging okay ka na talaga. Hanggang sa mahalin mo na ako ng buo. Sumilay ang ngiti sa labi ni Melody. Salamat pala sa effort mong to. Talagang nagustuhan ko. Ang romantic. Huwag kang mag-alala. May kapalit naman tong effort mong to sa akin. Sabi ni Melody, sabay ngisi. Tumaas naman ang kilay ni Kyler. Kapalit? At ano naman ang kapalit? Hindi na nagsalita pa si Melody at basta na lamang hinatak si Kyler. Itinulak niya sa kama si Kyler at saka pumaibabaw sa lalaki. Napangisi na lang si Kyler. Marahan siyang hinalikan ni Melody at pinagsaluhan nila ang mainit na sandali. Mabilis na lumipas ang mga araw. Napagtanto ni Melody na wala na talaga siyang pagmamahal pa kay George. Nang pumasok siya sa restaurant ay nangunot ang noo niya. Nang makita niya ang isang babae na kausap ni Kyler. Maganda ang babae at sexy din. Malambing ang boses kong magsalita. Ang gwapo mo talaga, Kyler. Balita ko single ka pa rin hanggang ngayon. Wala ka bang balak magkaroon ng girlfriend? Willing kasi akong mag-apply eh. Maharot na sabi ng babae, sabay hagikik. Tipid na ngumiti si Kyler. Sabrina, marami pang lalaki dyan sa paligid na babagay sa'yo. Hindi ako ang lalaking nababagay sa'yo. Kumunot ang noo ni Sabrina. At bakit naman? Paano mo naman nasabing hindi ikaw ang nababagay sa akin? Ikaw ang gusto ko, Kyler. Noon pa man, gusto na kita. Lumayo lang ako sa'yo nang malaman kong may girlfriend ka na pala. Pero ngayong wala na, baka naman pwedeng bigyan mo ko ng pagkakataong mahalin ka. Marahang umiling si Kyler. Hindi pwede, Sabrina. May nagmamay-ari na ng puso ko. At siya lang ang mahal ko. Tumaas ang kilay ni Sabrina. So, totoo nga ang balita. Na in love ka sa chef mo. At ano naman ang nagustuhan mo sa babaeng yun? Isa lang naman siyang ordinaryong babae. May mga lupain ba siya? May negosyo ba siya? Wala naman, di ba? Hindi mapigilang mainis ni Melody habang nanunood sa dalawa. Nakatago siya sa isang tabi habang nakikinig. Gusto na niyang sampalin si Sabrina pero pinigilan niya ang kaniyang sarili. Oo, wala siyang yaman na may pagmamalaki. Pero hindi naman yun ang hanap ko sa isang babae. Meron siyang isang ugali na nabigay sa akin para mahalin siya. Kaya wag mo siyang pagsasalita ng ganyan, Sabrina. Dahil kapag inulit mo pa yan, hindi na kita kikilalanin bilang kababata ko. Kaya sana, respetuhin mo lang kung sinong babaeng mahal ko. At kung maaari sana ay umalis ka na dito sa restaurant ko. Malumanay ngunit mariing sabi ni Kyler. Bumuntong hininga si Sabrina at saka nagmarcha na palabas ng restaurant ni Kyler. Hindi naman maiwasang kiligin ni Melody dahil sa ginawang yun ni Kyler. Ibig sabihin, totoong mahal siya ng binata. Kyler, good morning. Masayang bati ni Melody sa kanya. Kumunot ang noo ni Kyler. Good morning din. San ka galing? Bakit hindi kita nakitang pumasok dito sa loob? Ngumiti si Melody. Busy ka kasi sa pakikipag-usap sa ibang babae, kaya hindi mo ako nakitang pumasok na dito sa loob. Dumiretso na ako ng comfort room kasi inayos ko ng konti ang mukha ko. Nga pala, sino palang babaeng kausap mo? Marahang umiling si Kyler. Wala naman, isa lang langaw na nanggugulo. Mahinang natawa si Melody. Langaw talaga? Oo, langaw talaga. Halika na sa kusina, magsimula na tayong mag-asikaso. Wika ni Kyler, sabay hawak sa kamay ni Melody. Lumipas pa ang ilang buwan. Handa na si Melody na maging kasintahan ni Kyler.
Talagang mahal na niya ang binata at wala na talaga siyang kahit ano pang nararamdaman kay George. Ano bang magandang pakulo, Lena? Tanong ni Melody sa kaibigan. Nagtatakang tumingin sa kanya si Lena. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto ko kasing may pakulo muna ako bago ko sabihin kay Kyler na handa na akong maging girlfriend niya. Ngumisi si Lena. I-prank mo siya. Kunwari, naglaho kang bigla. Sumama ka kay George. Tumaas ang kilay ni Melody. Ha? Paano? Loka ka. Baka naman hindi maging magandang kalabasan nito. Magtiwala ka sa akin. Akong bahala. Wika ni Lena sabay kindat. Okay, sige. Ayusin mo lang ha. Nasa'yo na ba ang susi ng apartment ko? Doon ka ba ulit matutulog? Tumango si Lena. Oo, basta mamaya. Ako ang bahala sa pakulo na sinasabi mo. Tumango na lang si Melody. Matapos kumain ni Lena sa restaurant ni Kyler, ay agad itong umalis upang gawin ang kanilang planong pakulo para sa pag-amin ni Melody sa kanyang nararamdaman kay Kyler. Pagsapit ng gabi, nagmamadaling umalis si Melody sa restaurant ni Kyler. Nagtataka naman si Kyler dahil balak niya pang tumambay sa apartment ni Melody. Paalis na sana si Kyler nang dumating si Lena. Kyler! Tawag ni Lena sa lalaki. Kumunot ang noo ni Kyler. Ha? Sino ka? Kilala mo ba ako? Umaktong naglulungkot-lungkutan si Lena. Kaibigan ako ni Melody. At gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon na umalis na si Melody. Sumama na siya kay George. Umalis na sila kanina. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Kyler. Nanginginig ang kanyang kalamnan. No. Hindi magagawa ni Melody yun. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Kaya bakit niya gagawin yun? Kumamot ng ulo si Lena. Hindi ko rin alam. Pero bago siya tuluyang umalis, may isang lugar siya na gustong ipakita sa'yo. Sinabunutan ni Kyler ang kanyang sarili. Parang gusto na niyang maiyak. Ha? At anong lugar naman yun? Naiiyak niyang tanong kay Lena. Basta, pumunta ka na lang daw doon. Hindi ko alam kung anong meron doon sa sinabi niyang lugar pero alam kong merong importanteng bagay doon na dapat mong makita. Seryosong saad ni Lena. Pagkasabi ni Lena ng lugar, agad na nagmaneho patungo doon si Kyler. At habang nagmamaneho siya, hindi niya mapigilang maiyak. Sobrang bigat ng kanyang dibdib na para bang gusto niyang magwala. Hindi niya akalain na magagawa pa rin sumama ni Melody sa ex-boyfriend nito. Kahit na ginawa naman niyang lahat para makalimutan ni Melody si George. Melody, paano mo naman nagawa sa akin to? Akala ko ba ako ang mahal mo? Umiiyak na sambit ni Kyler habang nagmamaneho. Huminto siya sa isang malit na bahay. Ang hindi niya alam, ito ang bahay ni Lena. Binuksan ni Kyler ang pinto gamit ang susi na inabot sa kanya ni Lena. At nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanyang nakangiting si Melody. Mayroong mga pulang lobo sa paligid na hugis puso. May nakahanda ring pagkain sa mesa. Surprise! Bakit namumulang mata mo ha? Umiyak ka ba? Tumatawang sabi ni Melody. Naguguluhang napatingin si Kyler sa paligid. Anong meron dito? Bakit ka nandito? Akala ko ba sumama ka kay George? Sinabi sa akin ng kaibigan mong si Lena. Malawak na ngumisi si Melody. It's a prank! Nandito ako para sabihin sa'yo na handa na akong maging tayo, Kyler. Ikaw na talaga ang mahal ko. Wala na talagang puwang sa puso ko si George. Wala kasi akong maisip na pakulo para naman magkaroon ng trilang pag-amin ko sa'yo kaya hinayaan ko si Lena na magplano ng lahat. Rumagasa ang masaganang luha ni Kyler at pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit si Melody. Tawa naman ng tawa ang dalaga. Pasaway, napakapilya mo. Akala ko talaga sumama ka na sa lalaking yun. Hindi mo alam kung gaano ako sobrang kinakabahan kanina at naiiyak ako sa inis. Nanginginig ang kalamnan ko kanina papunta dito. Umiiyak na sabi ni Kyler habang nakayakap pa rin kay Melody. Huminto sa pagtawa si Melody. Niyakap niya rin ng mahigpit si Kyler. Sorry na po. Prank lang naman yun. Pakulo lang ba?
Hindi ko magagawang sumama sa lalaking yon dahil ikaw ang mahal ko, Kyler. Nang dahil sa'yo, unti-unting nabuo ang durog kong puso. Ikaw ang nagpagaling ng puso kong sugatan. Kaya naman, mamahalin kita kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Kumalas ng yakap si Kyler kay Melody at saka niya siniil ng halik ang dalaga. Buong pusong tumugo naman ang halik si Melody sa kanya. Wag na wag mo kong iiwan ha. Hindi ko makakaya kung pati ako. Iiwan mo. Ngayon na lang ulit ako sumugal sa pag-ibig. Sa dami ng babaeng nagpapapansin sa akin, wala akong ni isang nagustuhan sa kanila. Ikaw lang talagang pumukaw ng atensyon ko. Kaya sana, wag mo kong lulukohin at sasaktan dahil hindi ko makakayang mawala ka pa. Wika ni Kyler habang nangingilid ang luha sa mata. Marahang tumango si Melody sabay ngiti. Oo naman, hindi kita iiwan at sana ganun ka rin sa akin. Sana mahalin mo ko ng totoo, yung tipong ako lang at wala nang iba. Yung kahit maghubad pa ang babaeng maharot sa harapan mo, hindi ka maaakit sa kanya. Hinawakan ni Kyler ang pisngi ni Melody. Pangako, hindi kita lolokohin. Hindi ko magagawang saktan ka, Melody. At dahil girlfriend na kita, asahan mong itatrato kita na parang isang reyna. Dahil ikaw ang reyna ng buhay ko. Malawak na ngumiti si Melody. Maghahalikan pa sana sila nang pumasok na sa loob ng bahay si Lena. Ang tamis nyo namang dalawa? Sana all talaga. For sure, malalang bakbak na naman ang mangyayari sa inyong dalawa. Wika ni Lena, sabay tawa ng malakas. Natatawang hinampas ni Melody sa kamay si Lena. Pasaway ka talaga. Kanina ka pa ba dyan? Piling si Lena. Hindi naman. Sa sobrang katamisan nyo nga, hindi nyo namalay na nandito na pala ako. Pero anyway, lumamo na tayo. Gutom na kasi talaga ako eh. So let's eat. Natawa na lang si Melody at Kyler. Nagsimula na rin silang kumain. At habang kumakain sila, hindi maiwasang mapatitig ni Kyler kay Melody. Hindi kasi siya makapaniwalang girlfriend na niya si Melody. Matagal na niyang gustong mangyari yon. At ngayong sila na, gagawin niyang lahat para hindi siya iwan ni Melody. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mas lalong nakilala ang restaurant ni Kyler. Bukod kasi sa masarap ang putahe nila, mababait pa ang mga waiter at waitress ni Kyler. Mahal ko, pupunta lang pala ako ng mall ngayon. Bibili lang ako ng cellphone saglit. Hindi na kasi mabuksan yung phone kong nalaglag sa tubig. Wika ni Melody, sabay yakap kay Kyler. Sige, gusto mo bang samahan pa kita? Tanong naman ni Kyler. Piling si Melody. Hindi na, kaya ko naman mag-isa. Pahiram na lang muna ako ng sasakyan mo. Dito ka lang sa restaurant. Baka kasi dumami na naman ang mga tao. Saglit lang ako sa mall. Tumango si Kyler. Okay, sige. Mag-iingat ka sa biyahe ha? Yes po, mahal ko. Bye. Sabi ni Melody at saka nagmamadaling umalis. Mabilis lang na nakarating ng mall si Melody. Nabili niya agad ang cellphone na nais niya. Bago pa man siya tuluyang umalis, naisipan niyang kumain ng tuhog-tuhog sa tabi. Hindi na kasi siya nakakakain ng mga ito. At habang naglalakad siya patungo sa parking lot, nakakita siya ng isang madungis na lalaki sa gilid ng padera. Namamalimos ito. Kumuha siya ng pera sa kanyang bulsa at saka iniabot yun sa lalaki. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang makita ang mukha ng lalaki. George, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito at namamalimos? Gulat na tanong ni Melody. Melody. Banggit ni George sa kaniyang pangalan at saka bigla na lang napaiyak. George, anong nangyari sa'yo? Bakit namamalimos ka na lang dito? Pinahid ni George ang kaniyang mga luha. Wala na kami ni Mia. Nagalit sa akin ang daddy niya nang mahuli niya akong may ibang babae. Naging maarte kasi bigla si Mia, kaya nagawa kong maghanap ng iba. At dahil doon, nagalit ng sobra sa akin ang daddy ni Mia. At siyang may gawa nito sa akin. Nagulat si Melody nang makita ang itsura ni George nang tanggalin nito ang telang nakabalot sa kanyang pang-ibabang bahagi ng katawan. Putol ang dalawang paa ni George. Nakaramdam ng awa si Melody para sa lalaki. Isa palang retired na sundalo ang ama ni Mia. Sa galit niya ay bigla na lang niyang tinaga ang paa ko. Nagsampa ako ng kaso sa kanya pero
Agad ding binasura dahil makapangyarihan sila. Maraming koneksyon ang daddy ni Mia. At dahil putol ng paa ko, heto ako ngayon. Hindi makapagtrabaho. Kaya namamalimos na lang ako. Umiiyak na sabi ni George. Bumuntong hininga si Melody at saka kumuha ng iilang lilibuhing pera sa kaniyang bulsa. Iniabot niya ito kay George. Sa'yo na yan. Pambili mo ng pagkain. Mag-iingat ka palagi, George. Wala naman akong ibang masasabi sa'yo dahil kasalanan mo rin naman pala yan kung bakit nangyari sa'yo yan. Hindi ka kasi marunong makontento sa isa. Siguro, isipin mo na lang na lesson mo na yan sa buhay. Mag-iingat ka palagi, George. Bye. Sabi ni Melody at saka nagsimula ng maglakad palayo. Napaiyak namang muli si George. Sising-sisi siya dahil sa pag-iwan niya kay Melody. Naisip niya na kung hindi niya sana niloko si Melody, masaya pa sana sila ngayon at hindi sana ganito ang nangyari sa kanya. Pagkabalik ni Melody sa restaurant, napansin ni Kyler ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Melody. Tinanong niya ang dalaga kung anong nangyari. Sinabi naman ni Melody ang nangyari kay George. Wala ka nang magagawa pa sa lalaking yun. Siya naman ang may kasalanan. Hindi na siya natuto. Siguro, kahit sinong ama naman ay hindi matutuwa kapag nalaman nilang niloko ang anak nilang babae. Kaya siguro nagdilimang paningin ng ama ng girlfriend ni George. Kaya siya naputulan ng paa. Wika ni Kyler habang nakayakap kay Melody. Ang bilis talaga ng karma. Nakakaawang itsura niya kanina. Pero sa tuwing may isip ko ang ginawa niya sa akin, naiinis ako sa kanya. Kaya talaga dapat hindi tayo gumagawa ng ikasasakit ng damdamin ng isang tao. Dahil kapag dumating ng karma, talagang pagsisisihan ng taong yun ang ginawa niyang mali sa kapwa niya. Lumipas ang isang taong pagsasama ni Kyler at Melody. Niyaya na kagad ng kasal ni Kyler sa Melody. Ayaw na niya kasing pakawalan pa ang dalaga. Melody, mahal ko. Will you marry me? Nakaluhod na sambit ni Kyler habang hawak ang singsing para kay Melody. Naiiyak na napatingin sa paligid si Melody. Kompleto ang lahat ng staff nila sa restaurant at nagsisigawan habang nagpapalakpakan ng mga ito. Yes ka na, Chef Melody! Pakasalan mo na si Sir! Sigaw ng isang waiter. Yes na agad, Chef Melody! Go, go, go! Sabi pa ng isa. Pumaling si Melody kay Kyler. Oo, Kyler, mahal ko. Pumapayag ako na maging asawa mo. Malakas na sigawan at palakpakan ang umalingaw-ngaw sa restaurant. Hindi mapigilang maiyak ni Kyler habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Melody. At pagkatapos ay hinagkan niya sa labi ang kaniyang pinakamamahal na si Melody. Hindi na pinatagal pa ni Kyler ang kasal nila ni Melody. Ingrandeng kasalan ang naganap sa kanilang dalawa. Hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman ni Melody dahil sa wakas, nahanap na niya ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at ganun din si Kyler sa kanya. Sa wakas, nahanap mo na rin ang babaeng mamahalin mo at mamahalin ka. Sabi ko sa'yo siya ang babaeng nakatadhana sa'yo. Nakangising saad ni Cyrus. Bumuntong hininga si Kyler. Ang tagal kong hinintay to, na mahanap ang babaeng para talaga sa akin. Kaya hindi ko na talaga siya pinakawalan pa. Natawa si Lake. Anakan mo na kagad ng madami. Siguro kahit mga 6 na anak agad. Tumawa si Kyler. Grabe ka naman. Mahirap kayang mga anak. Baka mabugbog ako ni Melody kapag binuntis ko siya ng binuntis. Natawa si Lake. Biro lang. Masaya ako para sa'yo, pinsan. Dahil sa wakas, kasal ka na. Anak na lang ang kulang sa inyo. Madali na lang yan, pinsan. Talagang gagalingan ko para mabuntis na kagad siya. Sabi ni Kyler, sabay halakhak. Ilang buwan pa ang lumipas. Tuluyan ang nabuntis si Melody. At simula nang mabuntis ito, palagi nang mainitin ang ulo ni Melody at paiba-iba rin ang timpla nito. Ano ba? Bakit ba dikit ka ng dikit sa akin ha? Naiirita ako sa'yo. Sigaw ni Melody kay Kyler. Ngumuso naman si Kyler. Mahal naman, bakit ka po ba ganyan sa akin? Simula nang magbuntis ka, palagi ka nalang galit sa akin. Ayaw mo na po ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Malungkot na wika ni Kyler. Pinandilatan siya ni Melody. Manahimik ka dyan ha. Ayoko nang masyadong madrama dahil lalo lang akong maiirita sa'yo.
sabi ni Melody sabay alis sa kaniyang harapan. Naiwang napakamot na lang sa ulo si Kyler. Nalulungkot siya dahil palagi na lang iritable sa kaniya si Melody. Sir, hayaan niyo na si Ma'am Melody. Ganun talaga kapag buntis. Nag-iiba ang mood. Wika ng kasambahay niyang si Aling Nena. Bumuntong hininga si Kyler. Ganun ba talaga? Hindi ko lang kasi maiwasang malungkot dahil palagi na lang siyang iritable sa akin eh. Parang hindi na siya natutuwang makita ako. Naisip ko tuloy na baka hindi na niya ako mahal. Hindi po ganoon yun, sir. Naglilihi po kasi ang asawa niyo at kayo naman ang pinaglilihian niya. Kaya kapag lumabas ang anak niyo, kamukha niyo po ito dahil sa inyo naglilihi si ma'am. Nakangiting sabi ni Aling Nena. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ni Kyler. Kaya naman nagtungo na siya sa kanilang kwarto ni Melody. Mahal ko, bilhan mo nga ako ng bagoong tapos strawberry. Bilisan mo ha, ayoko nang mabagal. Wika ni Melody nang magising ito. Sige mahal ko. Natatarantang sabi ni Kyler. Pagbalik ni Kyler, masaya siyang sinalubong ni Melody. Kinuha niyang binili niyang bagoong at strawberry. Kaagad itong kinain ni Melody. Aling Nena, okay lang po ba yung bagoong at strawberry? Sa pagkakaalam ko po kasi, sa mangga kalimitang ipinapartner ang bagoong. Sabi ni Kyler habang nakatingin sa kaniyang asawa. Opo sir, ayos lang po yan. Ganoon po talagang mga buntis. May mga kakaibang pagkain silang kinakain. Yun kasi ay parte ng kanilang paglilihi. Tugon naman ni Aling Nena. Napatango na lang si Kyler. Napatingin sa kaniya si Melody. Nginitian lang siya ng kaniyang asawa at saka nagpatuloy na sa pagkain ng strawberry na may bagoong. Mahal ko, bili mo nga ako ng lumpiang toge. Sabi ni Melody nang magising ito. Napakamot ng ulo si Kyler dahil 3:00 na ng madaling araw. Mahal ko, wala pong lumpiang toge ngayon. 3:00 na ng madaling araw. Hindi ko alam kung saan ako bibili. Malumanay na wika ni Kyler. Nagulat na lang siya nang biglang umiyak si Melody. Pulang-pula ang mukha ni Melody at talagang rumaragasa ang luha nito. Nataranta naman si Kyler kaya niyakap niya ang kanyang asawa at pinahid ang mga luha nito. Huwag ka nang umiyak mahal ko. Bibili na po ako. Wait mo lang ako dito ha. Hahanap ako ng lumpiang toge para sa'yo. Sabi ni Kyler sabay ngiti ng pilit. Nagliwanag naman ang mukha ni Melody. Niyakap niya ng mahigpit si Kyler sabay halik sa labi nito. Okay sige, wait kita ha. Malambing na sabi ni Melody. Ngumiti na lang si Kyler at saka nagmamadaling lumabas ng kanilang kwarto. Nagtungo siya sa kusina at naghanap ng mga rekado para sa lumpiang toge. Mabilis ang kanyang paggalaw dahil baka lumabas ng kwarto si Melody. Naghanap siya ng plastic labo nang matapos siyang makapagluto ng lumpiang toge. Inilagay niya doon ang lumpiang toge pati ng suka sa plastic para kunwaring binili niya ito sa labas. Pagkapasok ni Kyler sa kanilang kwarto, natatawang napailing na lamang siya. Mahimbing na kasing natutulog si Melody. Inilapag niya ang lumpiang toge sa mesa at saka pinagmasdan ang kaniyang asawa. Hay nako, pasaway ka talaga mahal ko. Pero ayos lang, mahal naman kita. Sleep well mahal ko. Mahinang usal ni Kyler sabay halik sa noo ng kaniyang asawa. Sumunod na araw, nakita ni Kyler na umiiyak sa isang tabi ang kaniyang asawa. Agad niya itong nilapitan. Mahal ko, bakit ka umiiyak? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Kyler. Suminghot-singhot si Melody. Nagugutom na kasi ako eh. Gusto ko ng sinigang na itlog, mahal ko. Napakamot ng ulo si Kyler. Ha? Sinigang na itlog? Meron bang ganun? Ayos ka lang ba mahal ko? Bakit ganyan ang mga pagkain gusto mo? Normal pa ba yan? Sinamaan siya ng tingin ni Melody. Bakit ka ganyan kung makapagsalita sa akin mahal ko? Iniisip mo na ba na abnormal ako? Napakasama mo mahal. Umiiyak na sambit ni Melody. Napailing na lang si Kyler. Huwag ka nang umiyak. Ipagluluto na kita ng sinigang na itlog, okay?
Maupo ka lang dyan sa couch. Ngumiti naman si Melody na akala mo batang napagbigyan ng gusto. Salamat, mahal ko. Masayang sambit ni Melody. Mabilis na kumilos si Kyler. Kumuha siya ng 4 na itlog at sinigang mix. Nilapitan siya ni Aling Nena. Ano na naman niyang niluluto mo? Nakangiting tanong ni Aling Nena. Sinigang na itlog po. Nagtataka na talaga ako kung bakit ganitong mga pagkain ang hinahanap niya. Normal lang po ba ito? Hindi po ba maaapektuhan ng baby namin sa tiyan niya? Kakaiba po kasi talaga. Parang hindi normal. Nag-aalalang sabi ni Kyler. Natatawang tumango si Aling Nena. Oo, mukha siyang hindi normal pero sa isang buntis, normal lang ang mga pagkain ganyan. Hayaan mo lang siya. Basta ibigay mo lang ang gusto niya at huwag mo siyang hayaang umiyak. Bawal kasi sa buntis ang umiyak ng umiyak. Kapag kasi nangyari yun, magiging iyakin ng anak niyo paglabas. Ganyan ako sa baby ko noon. Stress kasi ako sa asawa ko kaya iyak ako ng iyak nung buntis ako. Ayun, naging iyakin ng sobrang anak ko. Tumango-tango si Kyler. Ganun po ba? Hindi ko po alam yung mga ganyan. Pero lahat na lang ng gusto niya ibibigay ko na lang. Oo, ibigay mo na lang lahat ng gusto niya. Basta hindi naman laso ng hinihingi niya, ibigay mo lang. Natawa na lang si Kyler at saka pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang matapos siya sa kanyang nilulutong sinigang na itlog, ibinigay niya na ito kay Melody. Halos lumuwa naman ang mata ni Melody sa tuwa. Thank you, mahal ko. I love you so much talaga. Masayang sabi ni Melody, sabay halik sa kaniyang asawa. Nagsimula ng kumain si Melody. Maganang kumain si Melody. Natatawa na lang na nakamasid sa kaniya si Kyler. Masarap ba, mahal ko? Nakangiting tanong ni Kyler. Mabilis na tumango si Melody. Yes po, mahal ko. Super sarap. The best. Tikman mo. Napangiwi si Kyler nang sabihin yon ni Melody. Hindi na, mahal ko. Sa'yo na lang yan. Huwag mo na akong bigyan. Nawala ang ngiti sa labi ni Melody. Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Ha? Hindi naman sa ayaw ko, mahal ko. Gusto ko kasi na sa'yo lang lahat yan. Pagpapalusot ni Kyler. Manahimik ka. Titikman mo o iiyak ako? Pananakot sa kanya ni Melody. Napalunok na lang si Kyler. Wala naman siyang nagawa pa kundi tikman ang sinigang na itlog. At kahit nasusuka na siya, pinilit niyang kainin pa rin ito. Oh, bakit naiiyak ka, mahal ko? May problema ba? Tanong ni Melody sa kanya. Nangingilid na kasi ang luha ni Kyler dahil nasusuka na talaga siya. Pinilit pa rin niyang ngumiti. Wala po, mahal ko. Ayos lang ako. Teka lang po ha. Punta lang po ako sa banyo. Naiihi na kasi ako eh. Wika ni Kyler at saka mabilis na nagtungo sa banyo. Doon na siya tuluyang naduwal. Matapos niyang magsuka ay naghilamos muna siya at saka inayos ng bahagya ang kaniyang sarili. Nakahinga siya ng maluwag dahil naubos na ni Melody ang sinigang na itlog. Mahal ko, ubos ko na po. Ligpitin mo na yan ha. Akit na ako sa kwarto dahil gusto ko nang magpahinga. Nakangiting sabi ni Melody bago tuluyang umalis sa harapan niya. Napailing na lang si Kyler habang nililigpit ang pinagkainan ng kaniyang asawa. Sa isip niya, hindi pala madaling magkaroon ng asawang naglilihi. Dumating na ang araw ng panganganak ni Melody. Hindi naman siya nahirapan masyado nang mailuwal niya ang kanilang anak. Labis ang tuwa ni Kyler nang makita niya ang kaniyang baby boy. Natawa na lang siya dahil kamukha niya nga ito. At habang lumalaki ang anak nila, mas lalo niyang nagiging kamukha ito. Jacob, anak, ang kulit mo talaga. Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Sigaw ni Melody sa kaniyang anak na ubod ng kulit. Bantayan mo nga ng maigi ang napakakulit mong anak. Baka mamaya magkasugat na naman yan sa binte. Sa sobrang kalikutan, palagi nilang nadadapa. Bulyaw ni Melody sa kaniyang asawa. Agad namang tumango si Kyler. Opo, mahal ko. Ikaw po ba? Anong gagawin mo?
Umirap si Melody. Magbo-beauty sleep ako. Kailangan kong matulog. Nasisira ang beauty ko sa inyong dalawa? Mga pasaway kayo? Natawa na lang si Kyler. Sinundan na lang niya ng tingin ang kanyang asawa patungo sa kanilang kwarto. Nakipaglaro muna siya sa anak niyang si Jacob. At nang mapagod ito, tinimplahan niya kagad ng gatas. At saka nagtungo na sila ni Jacob sa kwarto. Mahimbing na natutulog doon si Melody. Pinatulog niya muna si Jacob sa sariling kama nito, nakatabi lang din naman ng kanilang kama. Nagising ng bahagya si Melody nang tumabi sa kanya si Kyler. I love you, mahal ko. Matulog ka na po ng mahimbing, sabi ni Kyler sabay yakap kay Melody. I love you too, mahal ko. Sleep na tayo? Tugon naman ni Melody. May ngiti sa labing ipinikit ni Kyler ang kaniyang mga mata. At sa oras na yon, wala na siyang mahihiling pang iba dahil mayroon na siyang mapagmahal na asawang mahal na mahal niya at mahal na mahal siya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.